Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalani sa mga kabisya, mga kabasic. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Hello doon sa mga may kulang at may sobra. Ay. Sana dumating yung panahon na parang ano ba yan? Sobra yung pera ko, partner. Paggastos nga, ganon. Sarap nun, no? Diba? Ang sarap ng ganong klaseng pakiramdam. Hindi ko alam kung mas masarap pakinggan yung sobra o kulang. Sobra sa pera. Lahat ng nasa dulo-dulo kasi hindi maganda. Hindi diba? maganda, no? Parang sobrang sa pera, hindi na maganda 'yon. Ay, sobrang ganda at sobrang pogi. Hindi rin maganda 'yon. Bakit? Nakakairita po kayo. Ang presensya po ninyo ay nakakairita. Nagdudulot kayo ng insecurity. Totoo, para sa aming mga kulang. Ganun. Lahat ng sobra ay hindi maganda. 'Di ba? Sobrang pera, hindi maganda yan. Totoo yan. Sobrang kasakiman, hindi maganda yan. Kahit yung sobrang daming kaibigan, hindi rin maganda dulot minsan nun. Ang dami mong nagiging, in a way, responsibilities. Ganun yung mga kaibigan natin, demanding sila minsan. Kaya hindi maganda pag sobrang daming friends. Tama, diba? Tsaka dadating din talaga yung panahon na uunti din ang mga kaibigan. Isa pa yun. Yan naman yung sinasabi nating kulang. Kapag kakulang na, naku, ang lungkot din. Pag kulang na yung mga kaibigan, kulang na ang chance na ikaw ay may mauutangan, di ba? Parang iba lagi yung ano natin, no? yung bakit reason. Ba't ganit na tayo mag-isip? Makikita talaga yung perspective mo, no? Yung konektado talaga sa pera ang lahat ng bagay. Diba? Tingnan mo. Sobra sa pera tsaka kulang sa pera. Tingnan mo, sobra sa pera, sabi natin. Hindi maganda yan. Sobra sa ganda, hindi rin maganda. Sobra sa pogi, hindi maganda. Yung kulang, hindi naman natin dinirect ng pera. Kulang sa pera. Kulang sa kaibigan. Kasi pag kulang ang kaibigan, kulang ang mauutangan. Babalik dun eh. Alam mo talaga yung kakulangan eh. Punot-dulo talaga pera no? Pero sarap lang talagang pakinggan kapag sobra sa pera. Diba? At parang ang sakit sa dibdib pag kulang sa pera. Kulang sa pera, totoo. Pero totoo naman din, hindi lang po talaga tayo lahat nakaka-relate kasi hindi pa tayo umaabot dun sa sobra yung pera natin eh. Totoo ka dyan, laging kulang, no? Laging kulang. Actually, madalas. Correct, halos laging kulang, 'di ba? Parang ganun. So hindi pa kami masyado makarelate dun sa sobra yung pera ko, nakakainis, pakigastos nga. Wala pa pagkakagastos yan dyan ngayong araw na ito? Ganon. Wala bang mangungutang dyan? Wala bang hikahus dyan sa paligid? Yung ganyan talaga yung tono, no? Wala bang kahit isang tuka dyan na pwedeng sampalin ng pera? Hindi kami. Yung nakakainis yung problema mo. Hindi kami nakaka-relate dun sa problema. Mas relate ako sa, ang tagal naman ng 30. Ay, 15, 16 pa lang o 17 pa lang. Bakit 2 araw lang umabot yung sweldo? Yan, dyan relate. Nako, talaga naman. Hindi lang kami, pati kayo, aminin nyo. Aminin na. Diba, yung mga ngayon partner na parang yayamanin. Di kayo kasali. Di kayo mayaman. Kayo na may sweldo pa hanggang ngayon. Di kayo na. Di kayo na mayabang. Correct, diba? Mabuhay kayo. Woo! May sweldo pa kayo. Woo! Power! Di kayo na. Nakakainis kayo, alam niyo ba yun? Yung kayo may pera pa, kami paubos na. Kahit kakasweldo lang nung Friday. Pero syempre partner, may mga times din naman na nakakaramdam ka ng ikaw ay nakaluluwag-luwag. Oo naman. So, kailan mo naramdaman na yumamang ka na kahit papaano? O kailan mo naramdaman na kahit papaano nakaluluwag-luwag ka na? Ano yung parang senyales mo? Pera pa rin ba to? Ibang luwag kasi nasa isip ko. Grabe naman yung tawa natin sa luwag. Grabe bakit ganun? Parang nagkakaintindi dito sa luwag na nasa isip natin. Partner, 20 years na tayo magkasama. Yung luwag at sikip, alam na natin kung ano yung tinutukoy natin dito. So pera pa rin. Para lang malinaw. Oo naman, pera.
pera. Ano pa bang luwag ang iniisip nating lahat? Yung minsan maluwag na ako sa pera. Yan, diba? Yung parang ganun. Kailan mo na masasabi na, ay, nakaluluwag-luwag na ako kahit papaano. Ganyan. Parang ang hirap sariwain. Wala ako. O sige, baliktarin na lang natin yung tanong. Kailan mo ramdam talaga na mahirap ka? Kasi I'm sure kahapon, isang araw. Isang linggo kaya kong balikan. Oo, nakakaloka. Kasi yung madalas talaga. Madalang i-refresh yun. At saka mas maraming kwento, no? Mas maraming moment na ganun Mas maraming moment. Kesa doon sa nakaluluwag-luwag at meron. Pero wag mag-alala. Kung halimbawa ikaw ay nakasisikip-sikip, nagkabaliktaran, masikip, parang ang hirap, parang kulang, di ba? Wag kang mag-alala. At least kapag dumating yung panahon ng paghihirap, sanay ka na, di ba? Yun Kala nyo inspirational? Hindi! Inspirational yun, ha? Kahit pa paano, di ba? Hindi ka na dapat nagugulat sa mga pagkakataong ubos agad ang sweldo mo. O kaya, hindi ka na dapat nagugulat sa mga pagkakataong bakit ang bilis na ubos yung sweldo o kaya bakit kulang ang sweldo. Dapat sanay ka na. Di ba? Hindi na dapat yung parang nagugulat ka pa ba, te? Dapat hindi ka parang na nagugulat. Parang lagi naman itong bago ng bago. Bago ng bago. Ito naman. Walang pabayad dun sa Bombay. Anong bago dun? Di ba? Lagi naman. Ito naman, iiyakan mo pa ba yan? Pero come to think of it, no? Parang sanay na sanay ka naman. Diba? Pero bakit lagi ka pa rin namang problema? Dapat chill ka na lang. Correct. Di ba? Yung parang mga moments na parang kulang yung pera mo sa grocery. O nagugulat ka pa ba? Lagi naman kulang, di ba? So dapat sanay ka na, di ba? Hindi, pero seriously, dadating din yung araw na masasabi mo sa sarili mo na, ay, kahit pa paano nakaluluwag-luwag din ako. At kailangan ipag-pray mo lang yun. Ipag-pray mo yan at gagawan mo ng paraan, di ba? Para maging makaranas ka rin na nakaluluwag-luwag. Sa akin, magandang senyalis yung kapag ka nag-grocery ka, hindi limitado yung mga binibili. Hindi ka naglilista. Hindi ka naglilista. Pag pumunta ka ng grocery, kung saang aisle ka dumadaan, at bawat daan mo sa aisle, may dinadampot ka. Kahit alam mo, kunyari, alam mo talaga sa sarili mo, ang dami pa naming garbage bag, di ba? Pero dahil nakaluluwag-luwag ka, garbage bag. Sa amin yung mga supot labo lang kasi. Ang liit naman ng basura nyo. Ang laki kasi ng basura namin. Hindi malaki supot labo naman. Malaking supot labo, plastic labo, may ganon? Oo. Ay, yung maliliit lang yun alam ko kasi yung sa mga sa mga tinapay, sa mga bigas. May malalaking plastic labo. Oo, meron. Mga ganun yung basurahan namin. Hindi namin afford ang garbage bag. Ganun. Kami nga, nung bata kami, sako lang eh. Neto lang naman naubos yung garbage bag. Diba? Wala tayo sako. Oo, senyalis na mayaman ka kapag may garbage bag ka sa bahay. Parang hindi siya uso dati. Oo nga, sako talaga tayo lahat. Yung basurahan natin, yung mga sirang timba sa bahay. Oo, ganun. Diba? Doon natin tinatambak lahat. Tapos pag dumaan yung basura, hindi na ihahagi sa mga basurero. Tama. Tapos babalik. Correct. At ang galing kasi nababalik niya, nasasalo nating lahat. Tsaka tanong ko maiba lang tayo. Bakit kapag dumadaan yung truck ng basura, natataranta tayo? Requirement po bang natataranta? Ayan yung truck na basura, nataranta na tayo. Para nasa stress tayo. Kasi ang bilis silang umandar. Oo nga. Pagbabagal-bagal ka, malayo na sila. Nasa kanto na sila. Tapos naladala mo yung timba, no? Oo, tapos matatapon pa yung basura mo. Correct. Hindi na nga naitapon, nagkalat ka pa. Kaya pala, requirement pala talaga mataranta pag nandyan na yung truck ng basura. Pero diba, mga senyalis balik tayo na, mga senyalis ng kaluluwag-luwag. O kunyari may garbage bag. Alam mo naman na meron ka pang natitira sa bahay pero bibili ka pa ng extra. O kaya, itlog. Huwag na garbage bag, itlog. Alam mo, meron pa kayong itlog pero bibili ka pa kasi nakaluluwag-luwag ka na. Oo nga. Diba? Yung mga nakakabili ng itlog na isang tray. Ay, tama. Kami pira-piraso lang eh. Di ba? Punta ka sa tindahan, bili ka ng 2 itlog, lalahok natin. Totoo. Diba? Ganun lang. Sa oras lang na pangangailangan, ang dami ng bilang ng itlog. Alam nyo po, kaya alam nyo, nasa tamang lang yan eh. POV mindset ba? Mindset. So kung ikaw nakabili ka ng isang tray ng itlog, mas mayaman ka sa amin. Nakaluluwag-luwag ka o kaya. Di ba? Nakaluluwag-luwag ka. Tray yung binibili mong itlog, yung nakastock sa bahay ninyo o kaya yung ref ninyo, lahat ng lalagyan na yung egg tray nyo doon. May nakalagay, hindi mga gamot yung nakalagay. Nakasuksok, di ba? Kami yung lagay ng itlog namin sa ref, lagi nakadagay ng suppository. Lagi na doon suppository. Suppository pa ng adult. Correct. Suppository ng adult. Tapos minsan yung mga tawag doon, limoncito, kalamansi. Yan yung mga laman, So kung yung kung lagayan mo ng itlog sa refrigerator mo puno. Ay itlog talaga. Di ba? Senyalis yan na nakaluluwag-luwag. Kapag ka ang laman ang lagayan ng ice cream sa loob ng refrigerator ninyo
tunay na ice cream na ang laman at hindi tuyo. Hindi isda. Hindi isda o kaya hindi kaning lamig. Correct, o kaya apritada, 'di ba? O kaya yung mga senyales 'yan na nakaluluwag-luwag. Uy, totoo ka dyan, ha? Diba? Kung ang banyo nyo may nakaroll yung tissue, medyo nakaluluwag. Iba din, tsaka Bakit ganun tayo lang ba to? Nagugulat kasi kami pag ang banyo ng classmate namin may tissue. May tissue sila. Mayaman. Iba din. Uy, aminin nyo yung normal na bahay, wala naman talaga nakaroll yung tissue. Kaya hindi lahat meron, ha? Kapag yung opisina ninyo, walang tissue sa office ninyo, huwag kayong parang ang aarte ninyo na parang nagreklamo kayo na parang, ano ba naman tong office natin, wala tayong tissue. Sa bahay ninyo may tissue. Diba? Aminin nyo, wala. Tabo-tabo lang tayo. Correct. Sala ka nga kung may bidet ka sa banyo nyo sa bahay. Pero aminin nyo, kadalasan wala. Tabo lang. Diba? Yung tabo sa puwet, tabo sa toothbrush. Bakit magkaiba ba yun? Isa lang talaga yun, diba? Inatatawa tayo kasi ganun tayo sa bahay. alam namin yan. No, isang araw, naramdaman ko talaga yung kahirapan ko parte. Binibili kong gamot. Tapos may hawak akong may dala akong nakita ko may buy one take one na feminine wash. Sabi ko, biling ko yung buy one take one kasi syempre sayang. Tapos dala-dala ko pagdating ko dun sa counter, kulang talaga yung pera ko parte. Hindi ko na kukunin yan. Tapos hindi ko na nga siya kukunin parte, kulang pa rin yung pera ko kasi kumawasan mo yung gamot. Galit ako. Mainit yung ulo ko. Saktuhan lang yung pera eh. Diba? Dapat tinatalo mo isang bote, sabihin mo isa lang, walang take one. Alin? Buy one ka lang, huwag ka magte-take one. Kasi kasama din sa bayad yun, hindi mo lang alam. Kaya nga, totoo. Minsan maging wise kayo. Diba? Sasabihin ninyo parang, buy one take one, pero sa totoo lang, binayaran nyo rin yan. O di naman kaya, buy one take one, pero sa totoo lang, kaya naka-take one yung isa, expiration yan, mamaya na. Pati bayan na lang to ng balat. Matira matibay na lang dito. Importante sa kanila, mabenta yun. Correct, diba? Ganun. Ngayon, numisan na itanong yun sa akin anak ko, bakit daw madami mga buy one take one? Sabi ko, alam mo, maganda yan kasi syempre, it's really for the consumer. Pero most of the time, check nyo muna. Kasi kaya nagba-buy one take one, nagmamadali na yan dahil paubos na talaga yan. Nagmamadali sila. Paano sila nagmamadali? Kasi nagmamadali na sila. Diba? Ibigay na ng buy one take one yan kasi mabulok. Ganon. Yun na nga. Tapos bumili ko partner. Tapos sabi ko, nakakaloka naman, hindi ko nabuo. Sabi ko, pakibawasan na po, gawin na lang po 13 yung isang gamot dyan. Dapat 15. Yung ika-14 pa naman yun, dapat yung ikagagaling mo. Hindi ka tuloy gumaling. Senyalis kawawa, din. Diba? Senyalis hindi na ituloy yung paggagamot dahil kulang ang budget. Tingnan mo, senyalis din pala na nakaluluwag-luwag. Kung halimbawa sinabi ng doktor, bumili ka ng gamot pang 7 araw o pang 15 araw at nabili mo lahat. Nako. Diba? Senyalis yan na nakaluluwag-luwag. Marami ka hindi nakakakumpleto. Totoo naman, diba? Nakakatawa pero totoo. Maraming hindi nakakakumpleto. Dapat isang banig yung bibili mo pero 3 piraso lang yung binili mo. Correct. Tapos pinapakiramdaman mo lang yung katawan mo. Parang gumagaling-galing ka na. Okay na ako. Ayos hindi mo na itutuloy yung gamutan. Hindi na ako mainit, diba? Sinyalis din yan. So kung ikaw kabisyo, kakabili mo lang sa butika, na kumpleto mo yung mga gamot na sinabi ng doktor na kumpletuhin mo, ay nakaluluwag-luwag ka pa, utang naman dyan. Baka naman, diba? Totoo ka dyan. Alam mo nung dati, mangha talaga ako pag ang isang bahay may shower. Dati kasi wala naman kasi talagang mga shower. Kaya nga sa alulod tayo nag-shower, diba? Pangarap ng mga bata na magkaroon talaga ng shower kasi mga bahay natin noon, walang shower. Kapag ang umuulan, pinakamalapit hose. Didikit mo ilalagay mo yung hose dun sa gripo. Tapos parang shower na din, 'di ba? Parang ganoon. Okay, yung tabo, may pupunuin mo ng tubig tapos isasaklob mo sa ulo mo. Tapos imagine ka na shower 'yon. Correct, ganyan. 'Di ba? O kaya yung yung pangdilig ng plants, 'di ba? Yung may butas-butas. Ligadera kung tawagin. Ganon. Mga senyalis na ang mga tao noon mayaman kapag may shower. Yan. Diba? Pag air-conditioned yung room. Ganon. Ako na-experience ko lang, college na ako eh. Nakapasok ako ng kwartong may aircon. Pang mayaman. Amayan nyo, may aircon yung kwarto mo. Ako isa sa mga nakikita ko kapag halimbawa partner naka-bedroom sleepers. Wow! Ba't may bedroom sleepers kayo? Totoo, tsaka yung nakapajama ka. Yung nagpapajama ka sa bahay. Bakit? Kasi dati kasi, ewan ko lang kung dati sa laula lang kami talaga mga kabisyo, no? Pero hindi na kami nagpapalit pag uwi namin eh. Oo, kaya ako ngayon dala-dala ko yun. Tingnan mo, suot ko hanggang pagtulog mamaya.
Buti na lang kami, partner, nagkanegosyo kami ng mga pajama. Kaya madami kami pajama sa bahay. Pero hindi ibig sabihin na nakaluluwag-luwag na agad. Pero nung maliit ka, di ba, walang pajama sa bahay? Wala. Kung ano yung pangalis mo. Hindi naman. Yung may pambahay ka din naman. Oh. Pero hindi mo na kailangan. Kung bawa kasi yung ngayon nakaluluwag-luwag, nakapambahay ka na, magpapalit pa ng pajama. Wow, ang yaman. Daming panlaba. Palit, daming pabili ng sabon. Oo, correct. Yun kasi talaga, may mga kaibat kasi talaga yun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Pero sana dumating na tayong lahat sa nakaluluwag-luwag. Correct, diba? yung sobra. Sa totoo. Yung masasabi natin na, hi, yayamanin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality products. Totoo yun, kapag nakapajama yung kaklase mo o kaya yung kalaro mo, nagpapajama na siya, mayaman, di ba? Tayo kasi wala kung ano yung suot mo nung naglaro ka buong maghapon. Yun din yung suot mo pag tulog at magpapalit pa ka lang pag maliligo ka na the following day. Hindi naman kami ganun masyado. Ay, masyado sa laula na ba kami? Nag-ano naman. Ibang level pala yung sa amin. Ibang level. Normal kasi sa amin yun. Yung sa amin naman, partner, basta walang pajama. Kung Okay. kumbaga parang regular na pambahay, ganun. Pero tama Tsaka di ba dati, partner, hindi naman naghihilamos bago matulog. Tsaka isa Mayaman, mayaman pag pag albawa, ganun. yung nagwawash muna, parang Oo. shower, ganun. Totoo. Pagka bago matulog. Tatawagin ng mga nanay nila, Oo. maglinis na kayo, matutulog na Ganyan. tayo. Oo. Ewan ko kami lang po ba to talaga? Sa amin wala kami naalala na ganun eh. Tsaka yung may magagatas bago matulog. O, di ba? Tayo walang ganun. Yayamanin. Nagagatas lang sa amin pag may bagong anak eh. Correct. Totoo. Kasi Yung gatas ng kailangan. bata kinakain Totoo. din namin. May mga ganyan talaga Yung gatas tayong ng baby kinakain din namin. ramdam talaga natin paminsan-minsan talaga mga kahirapan, mga kabisyo. Pero sobrang typical yung ang bahay ay mayaman kapag nagju-juice sila. Oo nga. Kasi ang juice lang pag fiesta eh. Tsaka Pag may special occasion. oo, tsaka yung juice na may yelo, ako para sa akin yung may yelo talaga na ice cubes ha. Oo. Kasi kadalasan pag wala naman talaga kayong regular na ice cube sa sa refrigerator ninyo eh, 'di ba? Tapos magpapabili ka lang ng yelo kasi may bisita. Tapos Totoo lalagay yun. sa pitchel, tapos matutunaw siya, 'di ba, hanggang maging maliit. So hindi siya talaga ice cubes. Pag yayamanin party, yung bawat baso may mga ice cubes. Oh. Totoo yun, no? Yayamanin. Yung hindi naman ginagamitan ng tong. Yan. Diba para lagyan ng yelo yung Ay, baso. taray, may tong, ganon. Hindi Oh, kinakamay. tsaka may ice bucket kung Ay, oo, mayaman. correct. Tayo, nagyayelo tayo kasi may bisita tayo, tapos may pa-juice. Pero yung yelo, di ba, hanggat Yung lumulutang na yung plastic. Correct. Kasi tunaw na eh. Tama. Tunaw na yung yelo Kasi may eh. may mga, pag hindi na talaga natanggal lahat ng plastic, meron talagang parting lulutang dyan. Alam natin Yung pag yan. sinalok mo, plastic yung masasalok Correct. mo. Kasi natunaw na yung yelo. Ganun kami. Alam namin yung mga ganyan. Relate na relate. O kayo mga kabisyo, relate ba kayo? Oh. Mga kakulangan ng mga bata tayo. Ito seryoso yung sagot ni Crinesa Garcia. Yung hindi ko na kailangan bumalik abroad para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak ko. Ngayon magkakasama na kami plus may kaunting negosyo kaya no need na mag-abroad ulit. Oh, maganda din 'yan. Senyalis din 'yan ng na nakaluluwag-luwag na hindi na kailangang magpakahirap na magtrabaho para sa ibang tao sa ibang bansa. Yan. Correct. Ako, isa rin sa mga senyales na mayaman ng isang bahay. Pag nakita ko may oven. Ay, oo. Na parang, ayun, galing sosyalan, Pwede, kusina nila, pwede may mag-bake ng oven. cookies, taray. Tsaka yung nagiinit ka ng tasty. Oh, Diba? tas may oven toaster. Oo, ayaman ng datingan sa amin noon. O sabi Tapos naman nung lumaki ako sa kanintindihan, mura lang naman pala oven toaster. hindi ko nga alam kung nung araw din kasi hindi siya masyadong uso or pwede din. Or sobrang mahal kasi dati. Posible. In fair ngayon, madami na ding namang mga mura. Mm-hmm. Oo, na parang ano ba yun? Parang hirap na hirap kami dati, mura lang naman pala siya. Sabi ni Aviary Lumbre, pag ang bahay may doorbell. Yes, oo nakaluluwag-luwag. nga. Totoo yun. Yung tuwan-tuwa tayo sa tunog ng doorbell. Oo. Pero ngayon pangkaraniwan na lang Correct. siya. Lahat pwede na kasi ang dami ng mura. Totoo. Sa totoo lang, lalo na online, may mga mabibili ka mga bagay-bagay na mas mahal to sa labas ah. Oh. Sabi nila Arnett Contreras, nung hindi ko na pina-check sa reception, magkano yung buhok ko bago i-rebond. Taray. No. Pumunta lang kaagad. Umupo na lang. Hindi na nagtanong, magkano nga ba? Oh.
Senyales ng nakaluluwag-luwag. Tsaka pag ang bahay dati may terrace, mayaman. Ay, oo, yayamanin. Yun lang, lahat kasi tayo mga bahay natin noon. Wala, walang mo, terrace. bitana na talaga. Correct. Pag sumobra yung dungaw, malalaglag ka. Totoo. Totoo. Yung mga bahay na may terrace, tas may grills, Ay, oo. mayayaman sila. Yung yayabang pa nila at sumupo sila sa mga terrace nila. Oo, correct. Lalo na... Yabang naman ito. Nakapula sa terrace, mayabang. Pinagmamalak nila may terrace Oo, sila. tapos naka-juice. Oo, ganun. Tapos naka-pajama. Tapos in-invite yung mga friends doon tumatambay. Correct. Totoo. Yun na talaga yung mga senyalis talaga ng kahirapan. Oo. Kung may machine, yung pang-espresso na coffee, sabi nila ni makababad. Oo, kasi mahal yun eh. Yung mga ano tawag doon? Capsule ba yun? Oo. Mahal yun eh. Oo, totoo yun. Tapos yung ref, 2-door. Oo, mayaman yung dati. Yaman. Sabi ni Jeremy, ito tama, pag malayo yung gate sa pinto ng bahay. Yun. Ay, oo. Kasi ibig sabihin may rampahan ng sasakyan, Totoo, gano'n. may parking sa loob. Oo. Sabi ni Carl Agustines, pag naka-Pyrex ang gamit, pag may handaan, ay taray, mayaman ng pa. Ay, mahal ang Pyrex. Totoo yun. Makapal na makapal na glass eh. Totoo Yayamanin. Pag hindi ka na nag-check ng presyo sa grocery, tama. Dampot ka na lang ng dampot. Mayaman ang isang nanay dati pag na-afford niya bumili ng Tupperware nang hindi hulugan. Correct. Nung instant cash, babayaran agad. Oo. Pare-pareho. Set yun eh. Oo. Set yun eh. Correct. Magkakaano sila eh. Magkaka-package, parang gano'n. Tama. Complete Parang set. maliit to malaki. Yeah. Sabi ni Glenda Rogador, yung terrace na may spiral na hagdan. Diba? Tsaka yung terrace na yung parang grills niya, yung parang malalaking semento. Parang gano'n. Yayamanin yun. Yayamanin yan. Totoo. Sabi ni Mac Gadiano, yung kaya na magpalagay ng CCTV kahit nasa abroad, nakikita ang gawin sa bahay, monitored. Ay, sa bagay nito na lang yun. Marami nagpapakita. Kahit yung mga simpleng bahay, minsan may CCTV na rin. Oo, correct. Totoo. Ngayon. Uy, Tambalan Podcast, lumabas sa ating live. Huwag niyo pong kalilimutan. Every Monday, meron po kaming bagong episode. So today is a Monday, merong in-upload na bagong episode ng Tambalan Podcast. Yan. Ano pang mga Kapag sign? naka-jealousy ang bintana, mayaman. Jealousy? Hindi. Sliding ang mayaman. Oo, sliding ang mayaman kasi kami jealousy kami. Yung ba yung natatanggal? Oo. Pwede nakawin. Correct. So, pasukin pa rin ng magnanakaw. Totoo. Jealousy kami dati. Kaya. Oo. Sliding door. Correct. Sliding window ang mayaman. Tama. Noon. Yung bahay na may Tupperware na brand, Totoo yun. Ano yung baluster? Yung simento sa Baluster. terrace? Sabi ni Jez Balagtas. Baluster. Ewan ko, hindi Hindi ko namin alam. alam. Hindi kami mayaman sa terrace eh. Yayamanin pag madaming suot na gold na parang may Hepa B, sabi ni Zoe Migo. Oo, Ayan. lakas makamayaman talaga ng alahas. Totoo. Truly. Kaya marami akong kakilala na nag-aalahas para magmukhang mayaman. Nakaka-gain ng respect Oo, yun. correct, totoo. Kaya sabi ko nga sa'yo, partner, paborito kong endorsement tong Mayat de la Rosa Fine Jewelry. I get to wear their pieces, di ba? Iba yung Get to wear ha, huwag niyo pa akong utangan. Get to wear, get to model. Diba? Pak. Ang lakas makaano. Hindi mo aakalaing nagkulang ang pera niyan sa butika kahapon. Diba? Saka hindi ka judge. Kahit kunyari ganyan yung suot mo, tapos sinabi mo doon sa cashier na, walang "Tanggalin mo na nga judgment. yan, Walang ganon. Hindi niya isipin na sabi niya, wala lang talaga siyang cash. Ganon. Hindi niya nadala yung cash niya. Siguro nasa bag. Siguro nasa alalay niya. Oo nga, sabihin ng ganon. cashier. Pero ma-amaze ka din talaga, partner, in fairness sa mga, ewan ko ba, dito sa sa Pilipinas, ang daming nagrereklamo na wala silang pera, pero lagi ang daming parcel na dumadating, di ba? Lagi maraming ina-add to cart. Tapos, masusurprise ka, partner, na ang dami-daming bumibili ng alahas. Pero ang kagandahan din naman kasi talaga, partner, is yun nga nag-enjoy ka na kasi nagmumukha kang yayamani, sabi mo, partner, may level of respect. Tapos, kapag panahon pa ng gigpitan, pwede mo pang ibenta or isanla. Diba? Totoo Best yun. investment yung Mayat de la Rosa Fine Jewelry. You'll never go wrong with Yes. jewelry.
Sabi ni Adit Kaka, mayaman pag naka-LA gear na sapatos. Okay. Palibasa, hindi mayaman yung hindi namin alam yan. O dati basta maganda, okay lang. Mighty Kid nung panahon namin. Mighty Kapag ang kalaro mo naka Mighty Kid. Tama. Mayaman. Kasi yung iba, hindi mo naiintindihan kung anong brand ng sapatos. Basta sa tingin mo maganda yun na. Sabi ni Lani Makababad, yung balester is gawa sa nara na kahoy ang hagdan. Yayamanin kapag may corned beef na may susi. Oo, di susi. Ako para sa akin ngayon, isang senyales, yayamanin pag naka-spam. Ang mahal na ng spam. 260, tama? Sobrang isang ulaman mahal. lang yun eh. Oo, isang ulaman lang yun. Syempre hindi ka naman mag-uulam ng isang slice lang. Hindi, 5 pero slice agad yun. kami ang ginagawa namin, partner, nininipisan namin. Ninipisan ko lang yung paghati. Kakapalan yung itlog. Oo, ninipisan yung paghati. Tapos, partner, hahatiin ko yan sa into 32 yan. Totoo, kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, kanin is life. So kahit maliit lang yung kinalakihan namin ganun yun na kahit maliit lang yung chicken sa Chicken Joy, let's say, ganyan. O kaya sa manok, kahit maliit lang, dati nga pinaghihiwalay ko pa. Isipin mo ang hotdog, wala namang balat, di ba? Binabalitan ko pa yung hotdog. Binabalitan ko yung hotdog. Para dumami siya kasi dadamihan ko na lang yung kanin. Lakas pa naman makakanin ng spam. Correct, kasi ang alat. Totoo. Masarap siyang ikanin. Ano ba yung mga yung mga example dito, mga pangmayaman yung jacuzzi na may hot and cold. O tingnan mo, ito yung mga example. Mayaman ka kapag may baong kang Chucky. Oo, dati. 'Di ba? Tari naka-Chucky o kaya high si Apple. 'Di ba? At saka yung partner, mahal yun yung yan. Oo. Ang mahal ng yan, 'di ba? Pringles, parang galing ka Maynila pag naka-Pringles, gano'n. Naalala ko dati, yabang-yabang ko dito sa Chucky na gano'n eh. Tagal kong hawak. Wala nang laman. May laman pa naman, nilalaro-laro. Kasi para syempre, makita ng mga kalaro mo na naka-Chucky ka. Oo, di ba? Tapos binablow mo ng Hinupan kong ganun, bumalik sa akin. Ako naman hinihipang. Yung experience ko, naalala ko noon eh. Ako naman hinihipan ko siya para kunyari may laman. Kahit sa totoo lang wala nang laman. Yakult. Kapag nakaka-afford yung nanay mo na ibili ka ng Yakult dati. Yayamanin ka nun. Sabi ni Ken Saito, mayaman pag may totoong ice cream sa Tupperware sa freezer tulad ng kay Nicole Yala. Ay, sabi ko sa'yo, kaya feel ko talaga yung ice cream namin sa bahay. Juan Edward is asking, may website po ba ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry? Yes, they have a website, www.mayetdelarosa.com. Tapos meron din sila sa Facebook, Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Mayaman ka dati pag may cable ka. Dati kasi di antena lang. Tapos hindi makakaalis pag hindi nakaayos yung signal. Oo, dati yung antena parang kailangan sa amin itatapat mo yun sa may isang parte ng bintana namin na dapat matapat para makuha yung channel 2 eh. May ganun. Yun ang solusyon dati. Paakyatin mo yung kasama mong lalaki sa bahay o kung sino mang payat. Paakyatin mo sa bubong, papapihit mo yung isang element ng Tama. ng antena. Correct. Masaklap niyan pag sobrang hangin. Diba? Walang makuha talagang maayos na signal. True, correct. Kapag masama ang panahon. Alam mo sino nakatutok? Miss Poch Generosa! Miss We miss you! Poch! Sabi niya, Emmy and Chris, afternoon na pala kayo. Kahit anong hintay ko sa umaga, wali. Oo, simula nung Feb 14 lang of this year. Hi siyang baon ko and Jairo. Ay, mayaman. din Iba to. talaga ang kutis ni Miss Poch. Yayamanin. Totoo yan. Nung una namin nakita si Miss Poch. Alam mo talagang the aircon. Di ba? Lumaki sa aircon. Correct. Lumaki sa subdivision. Totoo, RK. Hindi masyado nasusugatan ng tuhod. Yung hindi masyado pinapalabas ng mga magulang nasa loob lang ng bahay kasi ayaw maarawan. Tama. Lumaki kami sa sa kalye, yung sa arawan talaga, yung pag uwi mo may kuto ka. Kasi nahawa ka sa kalaro mo. Totoo. Si Ellen Sardenia Parado, yayamanin ka kapag naka-aqua flash. Hindi ka yayamanin pag naka-aqua flash kasi aqua flash fake 'yun. Fake yung aqua flash. Mali 'yun, mali. Pag may telepono kaya noon, yayamanin ka na. Oo, yes. Inabutan namin yon. Sabi ni Cathy Erevere. Inabutan namin yon kasi dati ang meron lang na
telepono sa amin ay yung tindahan. Tas lahat ng tao doon tumatawag. Nayayamot na may-ari ng tindahan kasi binigay yung number ng tindahan doon sa kapitbahay, di ba? Tawagin mo nga si Aling Bebang, may tumatawag sa kanya, tas ang tagal na nakahintay, di ba? Yung telepono mo, telepono ng buong barangay. Kasi bibihira yung may landline noon. Ewan ko dati, ang tingin ko lang din, kapag ang isang bahay may round table, tapos umiikot yung sa gitna. Ay, hindi rin. Mayaman. Kasi may ganun kami partner eh. Oh, hindi yun basihan. Yun lang talaga ang uso. Ang basihan partner, kung meron kang round table, pero laging may laman. Yung iniikot mo talaga siya kasi madaming pagpipilian. Mga ako doon sabi ko, yaman na nila yung table nila, yung dining table nila. May umiikot sa gitna. Hindi. Yung sa amin kasi ano yung tabla yun sa amin, tas may uso yung mantel na puro prutas. Oo, correct. Oo. Napapagalitan ka ng mga magulang yung mo. mantel na parang linoleum, Oo, hindi siya na puro prutas tela. yung drawing. Oo, hindi siya tela, tama ba? Hindi tela. Oo, Plastic. Oo, correct, parang linoleum, ganun. Kasi tatamtax mo yung para hindi nililipat ng hangin. Yes, parang hindi pa rin. Dapat nakatamtax. Nakatamtak sa ilalim. Para hindi li pa rin. Tama. Tapos kailangan dahan-dahan lang ang hila kasi napupunit siya. Bawal din maggayat ng sibuyas doon. Ay, oo, kasi masisira. Correct. Tama, di ba? Mapupunit. Relate kami. Ay, nakakalurky. Mga sugat ng ating mga kabataan. Naabutan mo ba yung mga ulam pag yayamanin nilalagay sa basket na sinasabit sa taas para hindi makuha? Oo naman. Oo. Sa amin, sa bukid na ganun. Sa amin, ganun. Sa Bicol, hindi naman ako lumaki ng Bicol, pero alam ko, pag may adobo, basta merong baboy, kasi kadalasan laging isda o kaya gulay. So, pag merong adobo, o kaya kung anumang baboy na niluto, nilalagay yun sa basket, nilalagay sa pagkataas-taas, hindi basta-basta makukuha yun. Kasi portion-portion lang ang pagkain nun. Totoo yun. Ganda ng topic, sabi ni Nika Steele. Yayamanin ka kung apelido mo ay Steele. O, taray. Mac Gadiano, yayamanin ka nun kung ang lapis mo ay yung may bala, refill lang, ilipat mo sa taas pagpudpud man. Bensya yun, yung tatak nun, bensya. Totoo. Gaganunin mo yung pag napudpud, lagay mo sa ilalim, lalabas yung nasa taas. Kami noon, yung pangkaraniwang lapis lang yung eraser, hindi naman ganun karamihan. Tapos yung lapis mo ganito kahaba. Correct. Kakagatin mo yun eh. Diba? Kakagatin mo yung eraser para lumabas pa siya, di ba? Kaya nagkabungi-bungi yung mga kabataan namin. Kakagat mo ng Mongol. Sabi mo palalabasin mo yung eraser sa ganito sa lata. Totoo. Ganito kaliit kasi eraser. Pag wala tsinelas sa eraser namin noon. Correct. O kaya laway. Laway, pwede na laway. Nabubura naman siya in fair. Butas din yung papel. Correct. Shoutout sa Santillan at Sumagi family, sabi ni Erlinda Sumagi. Sabi ni Mark Biado, yayamanin ka pag multicolored ang nail polish. Ngayon na lang yan. Sponsor ang tawag dyan. Dati lahat isang kulay lang. True. Lahat ng kuko isang kulay lang. Ang sabi ni Kirstins, mayaman ka kapag ang gatas mo sustagen. Kilalang kasi si Susie Angeno Susie Angeno. Pumunta ba sa school ninyo si Susie Angeno? Hindi. Sa amin pumunta. Diba? Tapos ang lakas makayaman nun eh. Correct. Sa amin pumunta partner, naramdaman ko talagang kahirapan ko kasi parang syempre kaya naman sila pumunta in the end, sila, parang magbebenta din sila ng sustagen. Hindi kami makabili ng sustagen. Yayamanin pag gamit mo ay Coleman ang lagayan ng tubig sa school. Yes. Sabi ni Crazy Ragusta. Hello, Ma'am Nicole. Sabi ni Anurp Jane Diana. Salamat. Ay, isa pang palatandaan kapag may lampshade kayo sa bahay. Ay, oo nga. Hindi lahat ng bahay may lampshade. Yayamanin pag may lampshade. Tsaka yung yung lampshade dati nasaksihan ko, mga ako, yung parang yung mga, ang tawag sabi ng tamsi yung nakaganon. Tapos umiilaw siya, umiikot pa ganon, no? Ay, wala kaming ganon. Hindi Pangmayaman talaga kami yun. mayaman. Hindi ko alam yan. May tawag doon eh. Basta nagre-reflect yung ilaw doon sa puting transparent na nakaganon. Hindi ko alam yan. Parang walis. Hindi lahat ng bahay may ganon. Pangmalakasan. Pangmalakasan. Mga mayayaman. Pero nung lumaki ka, saka mo na-realize,
pangkaraniwan na lang na di naman pala. Hindi ko nga alam kung, well, of course, hindi din naman talaga tayo mayaman. Pero ngayon kasi, ang daming mga bagay na parang amazed tayo dati, na pangkaraniwan na kasi talaga sila ngayon. Tsaka mas marami dumami na supply Oo, correct, dumami yung supply. Mas maraming choices. Dati kasi, kunyari, sasabihin mo na yayamanin yung mga naka-Coleman kasi yun yung meron noon lang. Parang yun lang yung brand na meron. Ngayon kasi, hindi na lang yun yung brand na meron eh. Madami na rin iba. Tapos, madami na rin mas affordable na parang kasing durable. O minsan, mas maganda pa nga yung kulay eh. Dumamay na din yung supply. Hindi katulad dati, limitado lang talaga. Correct. Dati, sobrang basic. Pag kumakain ka ng hamburger, mayaman ka. Ay, pero ngayon, ngayon wala. Pangkaraniwang tinapay correct. na lang siya. Donut. Parang, yun, isa pa yun. Naabutan mo magkano ang Dunkin partner? 6 pesos. Ako din, 6. Yun yung time na recognize ko na siya. Oo. Ito pala yung donut na sinasabi nila. Hindi na ganun yung presyo niya magkano, ngayon. mga 100 na ba isa ngayon? Hindi Depende. naman yata, oo. Pero... More than 50 pesos. Wait lang. Mahirap na. Alam mo kung meron akong pangarap na negosyo, partner, ang pangarap ko talaga magkaroon ng Dunkin. Promise. Tsaka hindi na siya Dunkin. May donut ka? Ha? May donut ka? Oo, meron dati. Oh, yun. Ang butas, ang tagline, ang butas ni Nicole Ayala masarap. Ayun, hindi pumatok. Pinasana ng MTRCB kahit wala silang doon. Kahit wala silang hawak doon. Hindi, pangarap ko. Lang pinagbibenta niya. Pangarap ko talaga magkaroon ng Dunkin. Mag-franchise ka na. Ay, tamang-tama, pera na lang ang kulang. Yan talaga pangarap ko talaga, promise, as in. Kung meron akong negosyo na parang pag tinanong ako, anong negosyo yung gusto mo magkaroon? Gusto mo talaga ng Dunkin. Amoy pa lang yan, na ako na tinatayuan na ako. Erotic sa akin yung amoy. Yun na yung bagong tagline mo. Amoy pa lang, tinatayuan ka na. Malamang di na naman tatagal yan. Makakaloko. Masarap ang butas ni Nicole Ayala. Butas ni Nicole Ayala masarap. Ngayon, amoy pa lang tinatayuan ka na. Ganun. O siya, alauna na pala. Tingnan mo, sabi ni Miss Poch, kilala ko yung owner ng Dunkin. Iba talaga yung makakilala mo. Yayamanin talaga. Yayamanin ka talaga. Kami ang kilala namin yung mga agaw cellphone gang members sa tabi ng Dunkin. Yung mga nag-aabang sa gilid. Oo nga. Pangarap ko yan magka-Dunkin. Baka naman. Pakilala mo naman. Tsaka alam mo, napansin mo ba na ang Dunkin, hindi na siya Dunkin Donuts? Yes, sir. Dunkin na siya. Correct. Tanongin nyo kami kung bakit. Bakit? Secret! Hindi pwedeng sabihin. Hindi pa sabihin. Kanya-kanyang research. Correct, kanya-kanyang research, diba? Pero Dunkin na siya. I think yung mga natitira na lang is yung mga luma na. Pero halos lahat Dunkin na. May kakabukas nga lang dito sa may malapit sa may Along Buendia. Oo, yung daming balloons dito. Oo, yung daming balloons. Isang araw lang, last week lang. Kanina, kami, drive to dyan. Baka naman po. Sa may Uni Oil. Dunkin naman dyan. Oo, yun. Na siya, Dunkin na siya. Ang tinatry niyang i-establish, para na rin siyang coffee shop. Yun yung development na gusto niya. Kaya kung papansinin niyo, may wide range of products na sila, hindi lang donuts. Baka naman, Dunkin! Pwede na ba maging endorser? Isang box lang dyan, okay na yun. Ay, hindi, endorser ako, partner. Ayoko na ng isang box. Nakabili na ako kanina. Tsareng. Ganun na, diba? So, alam niyo, dun mo maiisip talaga na kahit na ang isang brand ay matagal na at luma na, pwede pa siyang pwede pa siyang mabago, pwede mo pa siyang i-level up. Correct. Minsan may mga ganun tayong mga excuses na hindi, matanda na ako, hindi na pwede, hanggang dito na lang, ito na lang, ganyan. Hindi tingnan mo nga yung Dunkin, I'm sure ilang dekada na yan. Kasi natatandaan ko, yung unang Dunkin namin is yung sa may EDSA Central. Alam ko, buhay pa siya hanggang ngayon. Ikaw, yung nakikita mong Dunkin na na matagal na. Na matagal na. Di ba I'm sure madami. Sa Bonnie EDSA Bonnie. Di ba? Madaming ganon. Dunkin. Tambayan ko dati yan. Doon ako nagbabasa lagi. Sa Bonnie EDSA? Nung nag-aaral ka? Oo. Bakit? Saan ka nag-aaral? Ba't nakarating ka ng Mandaluyong? Tagaroon ako Ayaw nga pala, nagmandaluyong ka pala. Feeling ko na nagkalaruta tayo dati. Feeling ko na itulak na kita noon.
Nakakaloka. Miss Poch, alam mo na ha, pakilala mo naman sabihin ako. mo ang haba na ng sabihin mo na airtime na binigay namin. Send mo to sa kanya ha. Ganun. So ang Dunkin, kaya na siya hindi Dunkin Donuts because they're not selling only donuts. Diba? Masarap din yung kanilang parang Korean, yung parang Korean bun, yung K-bun nila, parang ganon. Baka naman. Ang dami na, lahat ng flavors, ipapatikim na talaga. Memories ko though. Ano po, yung dating Choco Honey Dip, Choco Glaze na ngayon. Kala mo ha. Sabihin mo dun sa may-ari ng Dunkin Donuts, hindi ako nang etchos. Pangarap na negosyo ko yan. Mali mo, Suno, di ba? O, set a meeting na. Set a meeting na bukas. Chareng! Yan. O siya, 104 na. Mamaya ulit tayo banding para sa isa na namang kwento mula sa Maywagang Bornay. See you later.